Matapos burahin ang alaala ng buong mundo tungkol sa tunay niyang pagkakakilanlan, namuhay si Peter Parker na tila nakalimutan ng lahat. Inihanda niya ang kanyang mga kagamitan kasama ang kanyang AI na si Evie. Habang pinapanood niya sina MJ at Ned na nagsisimula ng bagong buhay sa MIT nang hindi siya naaalala, tinanggap niya ang matinding kalungkutang kaakibat ng pagiging Spider-Man. Patuloy niyang pinoprotektahan ang lungsod habang tahimik na pasan ang bigat ng kanyang lihim na buhay. Matapos ang isang maikling mapayapang sandali kasama ang kanyang kapitbahay, bumalik si Peter sa kanyang tungkulin bilang bayani. Samantala, sina Ned at MJ ay masayang namumuhay sa MIT, walang anumang alaala tungkol sa kanya. Kalaunan, muling hinarap ni Spider-Man ang dati niyang kalaban na si Scorpion at madali niya itong tinalo. Dahil sa kanyang patuloy na pagsugpo sa krimen sa New York, pinarangalan si Spider-Man ng publiko at ginawaran pa ng susi ng New York City bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan. Habang nakasakay sa tren ang isang dedikadong hepe ng pulisya kasama ang kanyang mga anak, nakikipag-usap siya kay Peter tungkol sa isang mahirap na investigasyon na may kaugnayan sa isang taong tinatawag na Fossil. Biglang naputol ang kanilang usapan ng isang tangkeng na hijack ang naghasik ng kaguluhan sa mga lansangan, dahilan upang iwan ni Peter ang lahat at agad na maging Spider-Man. Agad siyang lumipad sa himpapawid gamit ang kanyang sapot upang habulin ang tangke at iligtas ang mga sibilyan sa kabila ng matinding panganib. Sa gitna ng kaguluhan sa New York, hinarap ni Spider-Man si Frank Castle dahil sa marahas nitong paraan ng pagpatay habang patuloy niyang inililigtas ang mga inosenteng tao. Naputol ang kanilang pagtatalo ng isang sirang sasakyan ang Ram-Agasa patungo sa Damage Control Detention Center. Habang inililipat ng mga pulis ang mapanganib na bilanggo na si McGargan, iniligtas ni Spider-Man ang isang naguguluhang babae na naipit sa loob ng tumigil na tangke. Biglang sumiklab ang isang hindi nakikitang kaguluhan kaya agad na iniutos ni Director Metzger ang agarang paglikas patungo sa helipad. Samantala, isang hindi nakikitang nilalang ang palihim na lumilipat mula sa isang tao patungo sa iba hanggang sa tuluyan nitong makontrol ang isang opisyal sa helipad at lihim na baguhin ang mga utos ng pulisya upang ilihis ang operasyon ng paglikas. Hinarap ni Spider-Man ang opisyal na kontrolado ng misteryosong nilalang at matagumpay niyang napigilan ang hindi nakikitang kalaban na sinusubukang sakupin ang kanyang isipan. Sino ka? Sinubukan mo bang pumasok sa isip ko? Samantala, sinamantala ng misteryosong nilalang ang kaguluhan nang sumabog ang nakatagong bomba sa loob ng iniwang tangke. Ang malakas na pagsabog ang nagbigay rito ng pagkakataong makatakas. Habang ginagamot ng mga paramedic ang sugatang si Spider-Man, nakarinig siya ng mga kakaibang ulat tungkol sa di-umano'y psychic interference, ngunit nanatili siyang kalmado. Nang mabalitaan niyang nakatakas si Scorpion sa tulong ng isang tiwaling gwardya, lalo siyang naniwalang may mas malaking sabuatan ng pagkukontrol sa isipan ng mga tao. Determinado siyang tuklasin ang katotohanan sa likod ng mga insidenteng ito, sinundan ni Spider-Man si Ali hanggang sa isang bathhouse sa Brighton Beach. Doon ay dumaan siya sa isang kakaibang security check bago niya nakilala si Black Widow Yelena Belova. Bilang eksperto sa psychological tactics, tinulungan ni Yelena si Spider-Man na siyasatin ang sunod-sunod na misteryosong pag-atake. Sa kanilang investigasyon, natuklasan nila ang isang napakalaking cybersecurity breach na konektado sa isang lihim na proyekto na tinatawag na VMAX. Pinaghihinalaan nilang ito ang may kaugnayan sa misteryosong puwersang kumokontrol sa isipan ng mga pinuno at awtoridad ng lungsod. Napag-alaman din nilang ang mga tauhan ng damage control ay naghahanap ng iisang bagay na maaaring maging susi sa buong misteryo. Ano ang ibig sabihin yan? Ikaw ang kailangang makaalam ng sagot. Maliit na piraso pa lamang ito. Sa isang pasilidad ng damage control, naharap si Spider-Man sa mahigpit na biometric security at hindi siya makapasok hanggang sa dumating si Director Bill Metzger upang personal siyang bigyan ng pahintulot. Ipinagmalaki ni Metzger ang makabagong pasilidad at ipinakita ang kanilang kontrobersyal na bagong sistema ng depensa, kung saan ang mga dating miyembro ng The Hand ay nireporma at ginawang mga gwardya ng pasilidad. Sa loob ng pribadong opisina, ibinahagi ni Metzger ang kanyang pangamba tungkol sa isang misteryosong nilalang na kayang lumipat mula sa isang katawan patungo sa iba.
Dahil naniniwala silang tanging si Spider-Man lamang ang may kakayahang pigilan ang lumalaking banta, hiniling nila ang kanyang tulong. Tinanggap ito ni Peter bilang tanda ng pagtitiwalang ibinigay sa kanya. May ibig bang sabihin sa iyo ang salitang VMAX? Sa kabila ng kakaibang pagbanggit ni Metzger tungkol sa VMAX, naghiwalay silang magkaibigan at nanatiling kaalyado ni Spider-Man ang damage control. Pagkatapos nito, nakipagkita si Peter Parker kay Detective DeWolf, na nagpayo sa kanya na hanapin si Scorpion dahil siya na lamang ang natitirang mahalagang lead sa kanilang investigasyon. Samantala, habang nasa isang tindahan, nakita ni Peter si Ned na masayang nakikipagbiruan sa isang cashier. Masakit niyang napagtanto na tuluyan na siyang nakalimutan ng kanyang matalik na kaibigan. Kalaunan, palihim niyang sinundan si Ned sa isang masiglang college party kung saan hindi namamalayan ni Ned na mismong si Peter ang kanyang kausap habang ipinapakita ang kanilang investigation board at ang Spidey Tracker app. Kumpiyansa si Ned na matutuklasan nila ang tunay na pagkakakilanlan ni Spider-Man. Tahimik lamang na nakinig si Peter habang ipinapaliwanag ni Ned ang kanyang mga teorya tungkol sa pinagmulan ni Spider-Man sa Queens. Maya-maya, lumapit si Peter kay MJ dala ang isang bulaklak at nagpakilalang Maynard upang makausap lamang siya. Ikinwento ni MJ kay Ned na tinanggihan niya ang isang malaking alok na trabaho sa isang korporasyon dahil nais niyang makahanap ng mas makabuluhang karera, kahit kailangan niya ng health insurance. Lalong nadurog ang puso ni Peter nang dumating ang bagong nobyo ni MJ, na nagpapatunay na tuluyan na siyang nabura sa buhay nito. Dahil hindi niya maaaring ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao, tahimik siyang umalis at muling lumipad sa gabi ng New York nang nag-iisa. Sa kanyang panaginip, napunta siya sa isang madilim na silid kung saan nakausap niya ang yumao niyang Tia May. Binalaan siya nito na huwag magpalinlang sa pakiramdam ng pagiging hindi matatalo dahil sa kanyang kapangyarihan at pinaalalahanan siyang pag-isipang mabuti ang mabigat na responsibilidad ng bawat desisyong kanyang ginagawa. Bago pa siya makapagtanong, nakarinig siya ng malalayong sigaw at banta na biglang nagbalik sa kanya sa realidad. Natagpuan niya ang sarili na nakabalot sa makapal na sapot at desperadong nakikipaglaban upang makalaya hanggang sa tuluyan niya itong mapunit. Habang sinusubukan niyang bumalik sa kanyang apartment, aksidente siyang pumasok sa bintana ng kapitbahay at nagkamaling makuha ang damit nito. Akin ba yang damit? Pag-uwi niya, isinagawa ng AI na si Evie ang isang body scan at natuklasang nakararanas siya ng matinding emosyonal na stress na nagdudulot ng kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. 100% ng nabuo ang iyong organic web spinnerets at mas lumakas pa ang iyong mga pandama. Sa kabila ng babala ni Evie, tumanggi si Peter na huminto sa paggamit ng kanyang web shooters. Gayunpaman, napag-alaman niyang hindi pala tugma ang kanyang bagong organic web sa kanyang mekanikal na web system. Habang papalubog ang araw sa isang rooftop, nahirapan si Spider-Man na kontrolin ang kanyang bagong organic webs hanggang sa makatanggap siya ng alerto tungkol sa isang pag-atake sa damage control data center sa Manhattan. Pagdating niya sa naglalagablab na gusali, hinarap niya si McGorgon o Scorpion. Dahil naapektuhan ang kanyang mutated spider sense, hindi siya agad nakaiwas sa mabibilis na pag-atake ng mekanikal na buntot ni Gargan habang patuloy siyang binabalaan ng kanyang AI na mabilis na tumataas ang kanyang hormonal imbalance. Akala mo ba si Scorpion ako? Nang matapos ang magulong labanan, napansin ni Peter ang mga palatandaang nagpapakitang si Gargan ay kinokontrol lamang ng misteryosong nilalang na kayang lumipat ng katawan. Dumating si Detective DeWolf at galit na pinagsabihan si Peter dahil muntik na niyang mapahamak ang maraming tao. Binalaan niya si Spider-Man na mawawala ang proteksyong ibinibigay sa kanya bilang isang vigilante kung hindi niya agad maaayos ang kung anumang problema ang nangyayari sa kanyang katawan. Sa isang lecture hall ng unibersidad, sinasagot ni Dr. Bruce Banner ang mga tanong ng mga estudyante tungkol sa mga superhero habang sinasamahan ito ng magaan na biro. Kailangan din kitang turuan ng physics balang araw. Samantala, si Peter ay nagkunwaring si Ned Leeds gamit ang holographic technology at lumapit kay Bruce upang magtanong tungkol sa paggamit ng short interfering inhibitor na maaaring pumagel sa ilang partikular na genetic traits. Parang gene silencing lang iyon. Ipinaliwanag ni Bruce na ang proseso ay may kaugnayan sa gamma radiation. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap sa labas ng gusali, kung saan mas inusisa ni Peter ang posibilidad na makontrol ang mga hindi kanais-nais na mutation. Paano kung kaya mong baguhin ang aking DNA?
Nagbabala si Bruce na ang pakikialam sa DNA ng tao ay may napakalaking kapalit at maaaring magdulot ng seryosong mga kahihinatnan. Iniwan nito si Peter na nag-iisip kung sino nga ba ang may karapatang magpasya kung aling likas na katangian ng tao ang dapat baguhin. Nang magtapos ang kanilang pag-uusap, sinabi ni Bruce na kailangan na niyang ibalik ang ilang mga libro. Pagbalik sa kanyang apartment, sinubukan ni Peter Parker ang isang prototype inhibitor na ginawa upang pigilan ang kanyang kapangyarihan bilang Spider-Man. Sandali lamang itong gumana bago ito nag-overheat at nagpatunog ng alarma. Dahil sa malfunction, hindi inaasahang na-activate ang kanyang mga web grenade at tuluyang nabigo ang kanyang eksperimento. Habang naglalakad sa isang mataong kalsada, bigla siyang tinambangan ng misteryosong nilalang na kayang lumipat-lipat ng katawan. Tinukso nito si Peter at ipinakitang alam nito ang tunay niyang pagkakakilanlan kahit nabura na ito sa alaala ng buong mundo. Ipinahayag din ng nilalang na ginamit nito si Scorpion upang hanapin ang VMAX, bago nito ibunyag ang susunod nitong pantirya ang apartment ni MJ. Nabahala sa kaligtasan ni MJ, agad na lumipad si Peter sa buong lungsod. Napagtanto niyang hindi niya matatalo ang isang kalabang kayang lumipat sa iba't ibang katawan, kaya inutusan niya si Evie na pag-aralan ang paraan ng paglipat nito. Gamit ang impormasyong nakalap, gumawa si Peter ng matalinong plano. Nahuli niya ang kasalukuyang katawan na ginagamit ng nilalang at isinabot ito sa mataas na bahagi ng lungsod upang hindi na ito makalipat sa ibang tao. Pagdating sa apartment ni MJ, agad siyang nagbabala tungkol sa paparating na panganib at hinikayat itong pumunta sa rooftop. Ano ba ang gusto nila sa akin? Tanong ni MJ. Hindi ko rin alam, pero dati, magkakilala tayo. Nagtaka si MJ kung bakit palagi siyang inililigtas ni Spider-Man at tila may mas malalim silang koneksyon, ngunit nanahimik lamang si Peter upang mapanatiling ligtas ang kanyang lihim. Maya-maya, ibinunyag ng misteryosong nilalang na si MJ pala ang katawan na matagal na nitong ginagamit, at muli nitong nalinlang si Peter. Habang nagsasalita gamit ang katawan ni MJ, kinutya nito ang matinding kalungkutan ni Peter. Tinawag siyang isang simpleng gagamba, at kinumpirmang wala ng anumang alaala si MJ tungkol sa kanya. Sinisipa nito si Peter sa buhay na nabura sa alaala ni MJ. Pagkatapos nito, itinulak ng nilalang si MJ mula sa tuktok ng napakataas na gusali, dahilan upang desperadong sumugod si Spider-Man upang iligtas siya. Matapos mailigtas si MJ, muli na namang narinig ni Peter ang boses ng misteryosong nilalang sa pamamagitan ng isang dumaraang tao bago ito muling nakatakas gamit ang panibagong katawan. Napansin ni Evie ang mukha ng babaeng ginamit ng nilalang bilang panibagong host. Habang inilalayo ni Peter ang nag-aalalang si MJ sa lugar na dapat nitong puntahan upang mailigaw ang kanilang humahabol, aksidente silang napasok sa bahay ni Frank Castle, na mas kilala bilang The Punisher. Sandali, bahay mo pala ito. Dahil desperado siyang maprotektahan si MJ, nakiusap si Peter kay Frank na pansamantala silang patuluyin. Bagamat nag-aalinlangan, pumayag si Frank na bigyan sila ng kanlungan, ngunit mahigpit niyang ipinag-utos na igalang nila ang kanyang pribadong buhay. Sa tulong ni Evie, natukoy ni na Spider-Man at MJ na ang misteryosong nilalang na lumilipat sa iba't ibang katawan ay si Jean Grey. Sa kabila ng pagdududa ni Frank Castle, iginiit ni Peter na kailangan niyang ayusin at i-recalibrate ang kanyang inhibitor device upang magkaroon siya ng pagkakataong labanan ang napakalakas na psychic attacks ni Jean Grey at mapigilan ang kanyang mapanganib na pagwawala. Ayusin mo ang inhibitor ko. Ngunit sumagot si Evie, wala pa sa iyo ang lahat ng kinakailangan upang magawa iyon. Sa isang tahimik na sandali ng pahinga, nagkaroon ng mise-en-scene ng pag-uusap sina Spider-Man at MJ tungkol sa kanilang buhay pag-ibig. Tahimik na ibinahagi ni Peter na isinakripisyo niya ang sarili niyang kaligayahan at mga romantikong relasyon upang maprotektahan ang mga taong mahal niya. Tahimik namang nakinig si MJ at naunawaan ang bigat ng kanyang pinagdaraanan. Kalaunan, napunta ang usapan sa sirang suit ni Spider-Man. Bilang eksperto sa biochemical engineering, inalok ni MJ ang kanyang tulong upang matukoy kung bakit palaging nag-overheat ang inhibitor device ni Peter. Habang magkasama silang nagtatrabaho sa isang madilim na silid, ang simpleng teknikal na pagtutulungan ay naging isang espesyal na sandali na lalong naglapit sa kanilang dalawa. Napakabilis na natukoy ni MJ ang tunay na sanhi ng problema, isang micromagnetic field interference na hindi napansin ni Peter.
Lubos ang pasasalamat ni Peter sa talino ni MJ at nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa habang pinagmamasdan ang babaeng minsan niyang minahal, kahit wala na itong anumang alaala tungkol sa kanilang nakaraan. Maya-maya, dumating si Frank Castle at inabutan ng isang tasa ng kape ang nakamaskarang si Peter. Habang umiinom sila, nagbiro si Frank tungkol sa pagpigil kay Jean Grey bago siya nagtanong tungkol kay MJ. Iniwasan ni Peter ang usapan at inihambing na lamang ang kanilang magkatulad na buhay na puno ng kalungkutan, bagay na ikinainis ni Frank. Nang sabihin ni Peter na nasa damage control headquarters si Jean Grey, agad siyang nagtungo roon ng mag-isa. Naiwan si MJ na nagtataka kung bakit hinayaan lamang siya ni Frank na harapin ang napakalaking banta ng walang kasama. Sa loob ng Damage Control Headquarters, hinarap ni Jean Grey si Director Bill Metzger at sinisi ito sa mga pagkukulang ng seguridad. Iginiit niyang ibigay sa kanya ang akses sa tunay niyang pakay. Samantala, palihim na nakapasok si Spider-Man sa mahigpit na binabantayang gusali upang pigilan ang sitwasyon bago pa ito lumala. Binalaan ni Jean Grey si Spider-Man bago niya ipinakita si Bruce Banner, na agad na nagbagong anyo bilang napakalakas na Hulk. Hindi mo alam kung ano ang kinakaharap mo. Si Hulk ito. Biglang sumiklab ang kaguluhan habang desperadong umiiwas si Peter sa nagngangalit na Hulk. Kasabay nito, dumating si Frank Castle na walang pag-aalinlangang nagpaputok ng mabibigat na armas, naniniwalang sapat ang karaniwang sandata laban sa isang halimaw na higit pa sa anumang nakaharap niya noon. Habang nabibigyan ni Frank ng kaunting oras si Peter upang makahinga, kinompronte siya ni Spider-Man at tinanong kung bakit ngayon lamang siya dumating matapos siyang ipadala ni MJ. Iginiit ni Frank na si Jean Grey mismo ang dapat nilang pigilan. Sandaling nakontrol ni Jean Grey ang isip ni Frank at ginamit siya laban sa iba, habang tinanggihan naman ni Bruce Banner ang inhibitor ni Peter bago muling bumalik ang napakalakas na Hulk. Sa gitna ng matinding kaguluhan, nagpalipat-lipat si Spider-Man sa ere habang umiiwas sa mga bumabagsak na debris, samantalang patuloy namang sumusulong si Frank dala ang isang espesyal na control device. Biglang nasunggaban ng Hulk si Peter sa ere at madiing idiniin siya sa sahig gamit ang napakalaking lakas nito. Nang wala na siyang ibang paraan at nagsisimula ng gumuho ang buong silid, kinausap ni Peter si Bruce Banner at pinilit itong labanan ang halimaw sa loob niya. Sa wakas ay nabawi ni Bruce ang kontrol sa kanyang sarili, napigilan ang Hulk, at nang makita ang lawak ng pinsalang kanyang nagawa, tuluyan niyang binitiwan ang matinding galit na matagal niyang kinikimkim. Samantala, habang kontrolado pa rin ni Jean Grey ang katawan ni Frank, naipit si Director Metzger at ang kanyang mga tauhan. Ginamit ni Peter ang binagong inhibitor upang putulin ang psychic connection ni Jean Grey, kaya napalaya si Frank kasabay ng pagbukas ng vault ng damage control. Sa labas ng gusali, agad na inasikaso ng mga paramedic si Bruce Banner habang inihahanda naman ni Metzger ang paglilipat kay Jean Grey sa isang mas ligtas na pasilidad. Napansin ni Spider-Man na paulit-ulit na binabanggit ni Jean Grey ang pangalang Sarah, kaya tinanong niya si Metzger tungkol dito. Ngunit iniwasan lamang ng direktor ang tanong at nagpasalamat kay Peter dahil napigilan nito ang mas malaking trahedya. Pagkatapos ng lahat, muling nagkita sina Spider-Man at MJ. Ipinakita ni MJ ang liham na iniwan ni Peter at hiniling niyang alisin nito ang kanyang maskara at sabihin ang buong katotohanan. Ipinaliwanag ni Peter na ang paglayo niya at pagtatago ng katotohanan ay ginawa lamang niya upang maprotektahan si MJ. Ngunit sinabi ni MJ na hindi dapat si Peter lamang ang nagpapasya para sa kanyang kinabukasan. Sinusubukan lang kitang protektahan. Sa wakas, inamin ni Peter ang matinding guilt na dala niya sa pagkawala ng mga taong mahal niya dahil sa sarili niyang mga desisyon. Ipinagtapat din niya kung gaano kasakit ang mamuhay nang wala si MJ at tuluyan niyang sinabi na mahal pa rin niya ito. Ramdam ni MJ na may kakaibang koneksyon sa pagitan nila, ngunit malumanay niyang ipinaliwanag na hindi niya kayang mahalin ang isang taong wala siyang anumang alaala. Naiintindihan ko. Bilang paggalang sa nararamdaman ni MJ, pumayag si Peter na ihatid siya pauwi. Tinanggap niya ang masakit na katotohanang bagamat lubos na nagtitiwala si MJ kay Spider-Man, si Peter Parker ay isa na lamang ganap na estranghero sa kanyang buhay. Nagpaalam sina Peter at MJ sa isa't isa sa isang mapait ngunit makahulugang sandali. Ngunit bago umalis si Peter, hindi inaasahang inanyayahan siya ni MJ na pumasok sa apartment upang makilala ang kaibigan nitong si Ned. Sa loob ng apartment,
naging magaan at masaya ang paligid habang masiglang nakikipagkwentuhan si Ned Leeds kay Spider-Man. Ipinakita pa niya ang sarili niyang Spidey Tracker app at pabirong pinag-usapan nila ang buhay ng isang superhero at kung paano gumagana ang mga web shooter. Habang pinagmamasdan sila, napansin ni MJ kung gaano sila kanatural na magkasama, na para bang matagal na silang magkakilala. Tahimik niyang naramdaman ang koneksyong minsan ay mayroon sila ni Peter, kahit hindi na niya ito maalala. Kalaunan, kinausap ni Peter si MJ tungkol sa kakaibang psychic experience na naranasan nito. Ngunit ang malamig na paraan ng pagsagot ni MJ at ang paglalarawan nito sa pagkawala ng kanyang mga alaala ay agad na nagdulot ng hinala kay Peter. Sa tulong ni Yelena, natuklasan nilang sadyang binura ng damage control ang lahat ng record ni Jean Grey upang maitago ang lihim tungkol sa kanyang kapatid na si Sarah, na kasalukuyang ikinukulong at ginagamit sa ilegal na eksperimento. Narinig kong nahuli mo si Leslie. Naputol sandali ang kanilang seryosong pag-uusap dahil sa nakakatawang panghihimasok ni Ned. Pagkatapos nito, ibinigay ni Yelena ang mahalagang impormasyon kay Peter, dahilan upang magpasya siyang magsuot muli ng kanyang suit at simulan ang isang rescue mission. Bago siya umalis, hiniling ni MJ na mag-ingat siya. Sa isang maikling psychic flashback, ipinakita ang batang si Jean Grey na masayang namamasyal sa parke kasama ang kanyang kapatid na si Sarah. Maingat na tinuturuan ni Sarah si Jean kung paano kontrolin ang unti-unti nitong lumalakas na telepathic abilities. Ngunit biglang nasira ang payapang sandaling iyon nang lusubin sila ng mabibigat na armadong tauhan ng damage control sa pamumuno ni Director Metzger. Marahas nilang dinukot si Sarah, iniwan si Jean na lubos na natroma at puno ng paghihiganti. Nagising si Jean habang mahigpit na nakagapos sa isang interrogation chair. Habang minamaliit siya ni Metzger, ipinaalam nitong naging epektibo ang inhibitor ni Spider-Man sa pagpigil sa kanyang telepathy. Walang emosyon nitong inamin na sinusubukan nilang kunin ang kapangyarihan ni Jean, katulad ng ginawa nila noon sa kanyang kapatid na si Sarah, ngunit nabigo sila. Samantala, mabilis na lumilipad si Spider-Man patungo sa pasilidad upang itama ang pagkakamaling nagawa niya. Habang papalapit siya, sinimulan ni Metzger at ng kanyang research team ang isang malupit na proseso ng pagkuha sa kapangyarihan ni Jean. Tinatakbo nila ang kanilang mga makina lampas sa ligtas na limitasyon. Habang buong lakas na lumalaban si Jean, napansin ng mga siyentipiko na mas makapangyarihan ang kanyang psychic energy kaysa kay Sarah. Dahil dito, iniutos ni Metzger na itaas pa ang power output ng makina, kahit maaari nitong tuluyang sirain ang isip ni Jean. Pagdating ni Spider-Man sa pasilidad, kinailangan muna niyang labanan ang mga gwardya upang makapasok. Habang pilit siyang pinasusuko ni Metzger upang gamitin ang kanyang kapangyarihan sa isang human enhancement program, napansin ni Jean ang isang lumang label sa isang air conditioning unit na may nakasulat na VMAX. Bigla niyang naalala na iyon ang huling bagay na nakita ng kanyang kapatid na si Sarah bago ito namatay sa eksperimento. Dahil sa matinding dalamhati at galit, tuluyan niyang sinira ang inhibitor at pinakawalan ang napakalakas na psychic energy na sumire sa malaking bahagi ng pasilidad ng damage control. Mabilis na kumalat ang napakalawak na psychic wave sa buong lungsod at pansamantalang naparalisa ang lahat ng taong inabot nito. Mula sa malayo, nasaksihan ni The Punisher ang napakalaking pagsabog ng psychic energy. Habang patuloy namang sumusulong si Spider-Man sa loob ng pasilidad at nakikipaglaban sa mga gwardya, bigla siyang tinambangan ng The Hand, isang grupo ng mga bihasang ninja na ngayon ay nagtatrabaho para kay Director Metzger. Habang nakikipaglaban sa kanila, napagtanto ni Peter na ang kanyang tunay na lakas ay hindi lamang nagmumula sa kanyang spider instincts kundi pati na rin sa kanyang talino bilang tao. Ipinaalala ni Jean kay Peter na ang mga taong tinatawag niyang kaibigan sa damage control ay naghanda pa ng mga espesyal na kagamitan sakaling kalabanan niya ang kanilang mga plano. Sinabi rin ni Jean na kailangan ng mamili ni Peter kung sino ba talaga siya, Spider-Man o Peter Parker. Binalaan niya itong balang araw ay maaaring talikuran siya ng mismong mga taong tinutulungan niya dahil sa kanyang kakaibang kapangyarihan. Ayon kay Jean, ang mga taong may pambihirang kakayahan ay kadalasang nauuwi sa matinding pag-iisa. Katulad ko, kaya bakit hindi mo nalang tanggapin ang tunay mong sarili? Dahil dito, tuluyan nang inalis ni Peter ang kanyang inhibitor at buong tapang na tinanggap ang dalawang bahagi ng kanyang pagkatao. Ako si Spider-Man, at ako rin si Peter Parker. Sa muling pagsiklab ng labanan,
Mabilis niyang natalo ang mga bihasang ninja ng The Hand gamit ang pinagsamang liksi, talino, at lakas. Pagkatapos nito, agad siyang nagtungo sa pangunahing laboratorio at dumating sa tamang oras upang pigilan si Jean Grey bago nito maisakatuparan ang kanyang huling paghihiganti laban kay Metzger. Samantala, naghahanap naman si The Punisher ng perpektong pwesto upang may pwesto ang kanyang sniper rifle at pabagsakin si Jean. Ngunit sa halip na lumaban, pinili ni Spider-Man na kausapin si Jean at abutin ito sa pamamagitan ng pag-unawa kaysa dahas. Ganap niyang binuksan ang kanyang isip at ibinahagi ang isa sa pinakamahalagang alaala niya kasama si Tia May, na nagturo sa kanya na kahit gaano kabuti ang kanyang puso at hangarin, may mga taong matatakot pa rin at hindi siya mauunawaan. Nangyari pa rin iyon, ngunit sinabi niya kay Peter na kailangan pa rin niyang ipagpatuloy ang pagprotekta sa iba. Tumimo sa puso ni Jean ang mga salitang iyon at unti-unti niyang binitawan ang kanyang galit. Sinabi niya, "Espesyal ka, at iyon ang gusto kong malaman mo." Dahil dito, nagpasya siyang patawarin si Metzger at itinigil ang malawakang psychic wave sa buong lungsod, kaya ligtas na nakarecover ang lahat. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nagpaputok si Frank Castle ng isang long-range sniper shot kay Jean. Agad namang tumalon si Spider-Man upang harangin ang bala at siya mismo ang tinamaan. Sa kabila ng matinding sugat, ipinakita ni Peter ang kanyang matibay na determinasyon na mabuhay. Mabilis na tumawid si Frank sa ilog, iniligtas ang malubhang nasugatang Spider-Man, at isinugod siya sa ospital. Habang ginagamot si Peter, ginamit ni Jean ang kanyang telepathic na kakayahan upang panatilihin siyang gising at matatag hanggang sa makalampas siya sa kritikal na kondisyon. Nanatili rin si Frank sa tabi ni Peter habang siya ay nagpapagaling. Nang magising si Peter, isinuot ni Frank ang kasuotan ni Spider-Man upang ipakita sa naghihintay na mga tao na ligtas na ang kanilang bayani, habang si Peter Parker naman ay tahimik na nakalakad sa gitna ng karamihan at nagkaroon ng pagkakataong pahalagahan ang lahat ng kanyang nagawa para sa lungsod. Paglubog ng araw, nakaupo si Peter sa itaas ng isang gusali habang tahimik na pinagninilayan ang bigat ng kanyang dobleng buhay. Pagkatapos ay bumisita siya sa puntod ni Aunt May at nag-iwan ng isang magandang palumpon ng bulaklak bilang pag-alala sa kanya. Sa isang tawag sa telepono, inamin ni Peter na nami-miss na niya ang lungsod, ngunit hinikayat siyang ipagpatuloy muna ang kanyang paggaling dahil may bagong investigasyon na pinangangasiwaan ng Black Widow at ng damage control. Nang magkaroon ng bank robbery, sinabi sa kanya na may iba nang humahawak sa sitwasyon kaya hindi na niya kailangang sumugod. Makalipas ang ilang panahon, naalala ni Ned si Peter sa pamamagitan ng kanilang espesyal na handshake at tinawag pa siyang Flower Guy, na siyang lalaking nakilala nila sa party. At dito na nagtatapos ang kwento ng pelikulang ito, at huwag niyo na rin kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe upang patuloy kayong updated sa panibago nating upload.